Sa ganda na pinapakita ni AJ Edu ngayon sa Japan B-League ay hindi naman natin makokontrol na siya ay makumpara sa kapwa nating Pinoy. And AJ being a power forward center, kanino nga ba siya kinukumpara? Hindi na tayo magtataka na si Kai Sotto ay mai-compare na naman dito sa kanyang ka-twin tower. Pero yes, mas mainam na walang comparison na mangyari. Bagkus tignan natin sila sa kanilang mga sariling talento at nagsisilbi sa ating national team. Pero kung technical lang pag-uusapan, this early sa kanilang mga numero na naproduce noong bago pa lang sa B-League ay napaka-outstanding talaga. Yes, outstanding ang first 5 games ni AJ. Makikita na almost double digit lahat ang mga naproduce na puntos ni AJ Edu na impressive din para sa isang rookie na walang professional experience. At ito naman para sa mga doubter ni Kai Sotto. Same as AJ Edu, maganda rin ang kanyang first 5 games sa Japan B-League. Halos lahat din ay double digit at early in the season ay nakuha na ni Kai ang kanyang career high na 21 points. And to be fair para sa lahat, mayroong isang bagay na mas pinalad si AJ kaysa kay Kai Sotto. Kung pag-uusapan ng team ay parang mas magandang napuntahan ni AJ Edu kaysa sa Hiroshima Dragonflies nila Kai. Yes, mas maganda ang record ng Dragonflies, pero kahit puro talo itong Toyama ay mas nag-shine at mas swerte itong ating kababayan. At nang dahil na rin na dalawa lamang sila na sentro kaysa doon kila Kai na marami nag-aagawan sa center position. Ayon sa isang interview kay AJ ay nangyari daw ang kanyang gusto na magkaroon ng bigger role sa kanyang team. At ang kanyang dahilan ay para siya mag-grow, mas maraming role ang kanyang magawa compare sa FIBA World Cup. At nang dahil nga doon ay naiso-showcase niya ang kanyang sarili. Ang pinaka naging asset ni Edu ngayong season ay ang kanyang rebounding. This early ay pasok na si AJ sa top 10 sa rebounds per game. At ang bagay na pabor naman kay AJ ay ang playing time. Sa 5 laro ay 31 minutes agad ang kanyang average at simula pa lang ay nakuha niya na ang tiwala. Ayon sa kanilang coach, si AJ daw isang ready na rookie. Kahit sa mixing panahon ng practice ay lumampas sa expectation nila ang kayang gawin ni Edu. Malaking tulong daw sa defensive rebounding, hardworking, mayroong 3-point shot, good IQ, at isang napaka-reliable na player. Sa ngayon ay naipakita na ni AJ Edu kung ano ang kanyang kayang gawin, pero kailangan niya maging consistent at maipakita ito sa buong season, which is medyo naging issue ni Kai Sotto. Sa tingin natin ay hindi dapat purong talento ang dapat tingnan dahil si AJ Edu ay napunta sa tamang team na mag-aangat lalo sa kanya at maaari siyang mapansin sa labas ng Japan B-League.